It's very important ngayon na malamig ang umaga. Amen po ba? Siguro ang isang pinaka nagpapainit sa tao is yung init ng salita ng bawat isa. Siguro doon sa katabi mo, tingnan mo siyang maigi at tumingin ka na mabuti sa kanya. Kung ano yung nakikita mo mabuti, yun yung sabihin mo sa kanya. Kung maganda yung damit na ngayon, sabihin mo, oh, ganda ng damit mo ngayon. Wag naman yung pambobola, mataba, tapos sasabihin mong payat. Wag naman ganon. Balbon, sasabihin mo, makinis. Okay, sige, palakpakan natin ang Panginoon. Are you ready, guys? Are you ready? Alam nyo, every night, pag dumarating ang bare months, let's say November, yan, pa December na, palapit na ang Christmas, ano nakikita natin pag gabi? Christmas lights, di ba? Na, yung Christmas lights, kahit anong dilim ng scenery, kahit maliliit na ilaw lang sila, they bring something different to the atmosphere. Pag nakakita ka ng isang bahay na kahit normal lang na bahay, pero pag may Christmas lights, pag may mga nagliliwanag, maganda yung nagiging effect. It can really put na parang it will bring joy sa'yo pag nakakita ka. Pag nakakita ka ng sense ng may parang masaya at nararamdaman mo na yung Christmas. Amen po ba? At kanina habang nagte-testimony isa dito sa taas, alam nyo, doon ko nakita kung gaano kahalaga yung liwanag sa isang tao. Na ang liwanag, it is used to direct people. Pag ikaw, pag gabi, napapansin nyo yung mga sasakyan, pag malapit ng dumilim, binubuksan nila yung ilaw nila. Pag dumidilim na yung kalye, bumubukas na yung mga tinatawag nating poste. Kasi pag may liwanag, madaling ma-identify yung daan. Pag may liwanag, merong direction. Pag may liwanag, mas madaling makadaan kung saan ka pupunta. At mas madaling hindi maligaw. At doon ko nakita na sabi ng Panginoon sa kanyang salita, tayo raw mga tao, tayo raw mga anak niya ay liwanag. We are the light of the world, sabi sa Matthew. At sa pamamagitan natin, nakakatuwa kasi nakakakita tayo ng mga tao na naliligaw, pero dahil sa mga maliit na liwanag, nagkakaroon sila ng direction. Alam nyo, ang pagiging liwanag ay hindi ganun kadali. Sabi mo sa katabi mo, hindi siya ganun kadali. Ang liwanag ba ay binubuksan sa umaga? Ang liwanag po ba ay nilalagay sa isang lugar na maliwanag? Hindi. Ang liwanag ay nilalagay sa isang lugar na madilim. Ang liwanag, bago magliwanag yan, kailangan pondohan mo yan. Bakit yung iba ngayon, hindi na nagtatayo ng mga Christmas tree? Bakit wala ng tawag dito, wala ng Christmas light sa labas ng bahay? Hindi tulad noong mga 2009, 2008, halos lahat nagtatayo ng liwanag. Pero ba't ngayon, hindi na ganun karami? Ano po sa tingin natin? Yes, kasi mahal ang bayad sa kuryente. Alam nyo, being a light is not easy. Being a light is not something na hindi mo nilalagyan ng effort. Pero pag ikaw nakakita ka ng isang lugar na maliwanag, iba yung dating eh. Pag nakakita ka ng isang lugar na maliwanag, parang ang sarap lumapit. Minsan ba nakakilala kayo ng isang tao, hindi man siya nakakabit ng Christmas lights, pero yung ugali niya maliwanag. Yung parang, pag nakita mo siya, masaya siya kasama. Pag nakita mo siya, puro positibo yung nakita niya sa'yo. Pag nakakita ka ng taong gano'n, pag nakita ka, kunyari, ako yun, pag nakita ko si manager, ano mo, Jer? Ganda ng damit mo ngayong bago ah. Kita ka, pansin ko. Yung balbas mo ba bagong ahit? Hindi. Meron ba tayong mga kilalang tao na walang ibang makita kundi positive sa'yo? Para bang walang masama sa'yo, na pagkasama mo siya, wala siyang iba nakikita siya kundi mabuti. Pag nakita na si Braille, Braille, ang sexy mo ngayon, Braille. Di ba parang kahit hindi maganda yung araw mo, let's say bad trip ka, pero pag kunyari, yung forma ni Mama Ems nakita mo at sinabi mo, Mama Ems, parang Paskong-Pasko na. Parang modelo yung nakikita ko. Di ba parang
in a way, may nararamdaman ka na maganda. Parang nagliliwanag. Sabi nga ng iba, alam mo ikaw, yung sinabi mo, nagliwanag sa araw ko. You just made my day. Alam mo tayong mga Christians, we are made just to be a light para maging liwanag sa ibang tao. Hindi lang basta maging maliwanag, pero maging liwanag pag tayo dumarating, natutuwa yung mga tao. Lalo na pag tayo nagsasalita, natutuwa yung mga tao. Yung katabi mo ba natutuwa pag nakikita ka? Sila ba natutuwa pag nagsasalita ka? O pag nagsasalita ka na para pag ganun sila? Alam mo, bawat Christian, pag nagkita-kita tayo every Sunday, dapat iba na feel mo. Pag nakita natin yung mga ka-church natin, like say for example, makita ko si pare, ang cute naman, laki naman ng katawan nito. Kung may braille doon, may braille din daw dito. Alam niyo yung mga Christmas lights, nagiging maganda lang sila tignan pag madami. Tama? Kasi for example, itong ilaw sa stage, isa lang yung umiilaw. Yung iba pa, pinipilit umilaw, pero ayaw umilaw. Hindi siya masaya tignan. Pero pag makikita natin lahat sila nakailaw, kahit laglag yung isa dito, pero maganda pa rin tignan, kasi lahat sila umiilaw. Alam mo, ang church, dapat parang ganun. Hindi man tayo pare-parehas, hindi man tayo lagi magkakasama, pero it's very important na yung liwanag natin hindi nagbabago. Lalo na pa nakikita-kita tayo sa church. Dapat pa nakikita-kita tayo sa church, maingay. Woo! Parang steak! Dito tayo ron! Woo! Grabe talaga yung... Dapat gano'n. Di ba? Hindi parang SMP ang datingan. Ay, SMP, samahan ng malalamig ang Pasko. Yung parang pag dumating ka ng church, parang may iba ang dating Parang baho ng dating. Dapat pag dumadating ka sa church, encouraging. Tingnan mo yung katabi mo, encouraging ba siya? Guys, ito kasi yan. Ang akala natin, ang Word of God ay encouraging. Yes, the Word of God is encouraging. Pero saan ba pupunta yung Word of God? Benor, saan ba pupunta yung Word of God? Sa'yo. Ibig sabihin, Dan, kung lalagyan kita ng Word of God, Dan, at ang dating ng encouragement, ano dapat yung meron ka? Masasaya ka eh. Pag yung Word of God dumarating sa'yo at merong Word of God dyan, dapat merong encouragement na nakikita sa'yo. Hindi ka man nagsasalita, pero itsura mo dahil may encouragement. Always find the best in people. Lagi mong hahanapin yung mabuti sa tao. Kasi ang bawat tao ay may angking kabutihan. Pero kung hahanap ka ng masama, meron kang makikita. Like for example, makita ko si Dayan. Ang madalas na sabi natin si Dayan, ang ganda ng balat ni Dayan. Di ba, pang-aasar agad? Pero kung titingnan mo si Dayan, makikita mo maganda yung mata ni Dayan. Ba't yung balat yung papansinin mo kung maganda yung mata? Ano ibig ko sabihin? Maraming pagkakataon na pwede mong piliin yung hindi maganda. Pero wag mong kalimutan na meron palaging pagkakataon na piliin na mabuti. Minsan sa news, kung makikita natin, minsan napanood ako ng news, lahat na lang ng balita, puro negatibo. Lahat na lang na masama. Kinidnap, pinatay, iniwanan, tumalon sa third floor ng SM, mga ganun. Ikaw, kahit hindi ka nag-iisip ng masama, kahit hindi ka nag-iisip ng delikado, makakaisip ka delikado. Parang lahat na, pag nakita mo yung katabi mo, baka ito yun. Pero alam mo, pag nakakakita ka ng positibong balita, pag nakakita ka ng encouragement, pag nakakita ka ng mga nagtatagumpay, pag nakakita ka ng mga nagba-Bible study sa Facebook, pag nakakakita ka ng mga disciples na tumatayo na ngayon na dating hindi, kahit hindi ka kasali sa kanila, nakakaramdam ka ng buti. Kasi tayong mga Christians, we are made to be a light. Tayong mga Kristiyano, ginawa tayo ng Panginoon para magliwanag. Ginawa tayo ng Panginoon para magsilbing encouragement. Ang gustong gawin ni Satan sa atin is to remove that light or to remove that encouragement. Kasi bakit?
Pag ang mundo madilim at walang ilaw, matatanggalan ng saya, matatanggalan ng pag-asa. So, ang bawat Christian, it's very important na yung katabi mo, dapat hindi yan tumitigil. Hindi yan sumusuko. Pag nakita mo na parang paindap-indap yung ilaw, dapat nag-i-encourage ka sa kanya. Lahat, sabi nga kanina nagtatestimony, ang pagsubok dapat hindi inaatrasan. Dapat lahat ng bagay iniisip mo na kayang gawa na ng Panginoon. Lahat ng bagay ay may dahilan. Amen po ba? Sige, palakpakan po natin ang Lord. Sige guys, yung palakpak na may liwanag! Woo! Kasi alam nyo, it's very sad to say that sometimes when you go inside a church, alam nyo actually lahat na nagsisimba, naghahanap ng direction o liwanag talaga. Lahat ng bago. Kahit ako dati, kahit hindi maganda yung ugali ko, pag nag-church ako, nagkakaroon ako ng feeling na parang gusto ko magkaroon ng magandang direction. Wala naman siguro ng church na gusto mong lalo maligaw sa buhay, di ba? Church ako para lalo akong maligaw. Nag-church ka kasi in a way, gusto mong makakita ng magandang direction sa buhay. Pero sa totoo, guys, ito, pag pumunta ka ba ng church, ang Diyos kagad nakikita mo? Hindi, di ba? Pag nagpunta ka ng church, ang makikita mo yung mga katabi mo. Tama? Ang makikita mo yung preacher. Paano kung magpipreach ako dito, punit-punit yung damit ko? Pagpalain kayo ng Panginoon. Paano kayo maniniwala sa akin? Paano kung magpipreach ako na parang hindi ako masaya? Paano kung magpipreach ako na parang talunan ng dating ng coach nyo? The question is ito, ang coach ba o ang leader hindi ba dumadaan sa hindi magandang pagkakataon? Dumadaan din naman. Tama? Ang coach ba hindi ba nalulungkot? Nalulungkot din. Pero bakit pag nakikita nyo siya, nagliliwanag siya? Kasi alam niya, pag nakikita siya, kailangan makakita ang tao ng liwanag. Alam mo sa ating mga Christian, pag ikaw naging Christian, ang nasa isip mo is the benefit of others. Sabi ng Panginoon, ang greatest gift na pwede mong ibigay o ang pinakamatinding binigay ng Panginoon is yung kaibigan daw mag-alay ng buhay para sa kanyang kaibigan. Minsan daw nagtatanong tayo kung ano kaya yung pwede natin gawin para maging katulad tayo ng Panginoon. Di ba yun ang target ng bawat Christian eh? Tama? Gusto mo maging Christian kasi gusto mo maging katulad ng Lord. At kung tatanungin mo yung maraming tao, marami silang sasabihin pamamaraan. Kailangan mo magbigay, kailangan mo ng ganito, kailangan mo sumunod sa ganito. Yes, it's correct. Pero kung isa-summary mo yung ginawa ng Panginoon dito sa lupa, na nagawa niya lahat ng hinahangaan natin, na yung Panginoon naglakad sa tubig, yung Panginoon lahat na may sakit, gumaling, lahat ng tao na nandito, napaakyat ng Panginoon, lahat ng tao na patapon, naging karoon ng future. Lahat ng tao, they were nobody, pero nung nakilala nila ang Panginoon, naging astig sila. Ako minsan sabi ko sa sarili ko, I wanna be like God, I wanna be like Jesus. Yun yung gusto ko mangyari. Na pag yung tao na palapit sa akin, napapaganda yung buhay. Pag yung tao na palapit sa akin, kahit malungkot siya, nagkakaroon siya ng magandang perspective. Minsan kinausap ako ng disciple ko last time, sabi niya, alam mo coach, nung nagsalita ka sa amin, hindi mo lang alam, pero ang laki ng epekto sa akin. Ang ganda nung naging ang ganda na naging direction sa akin ng Panginoon dahil sa'yo. At alam mo, I felt something really great. Na parang, sabi ko, it's really the best feeling na pag ang Christian, nagagamit ka as a light. Yung parang, nagkakaroon ng direction na tao pag nalalapit sa iyo. Nagkakaroon sila ng sense of purpose pag nalalapit sila sa iyo. Kasi tayong mga Christian, napupulfill tayo pag yung purpose natin nagagawa. Like for example, yung isda. Anong purpose po ng isda? Lumangoy po ba? Ano? Ano, Jer? Para kainin ng tao. Kung sasabihin natin, masakit, maluto. Tama? Masakit, maprito. Masakit, maadobo. Ay, naadobo ba yun? Maraming isda, pag inuhuli mo, anong ginagawa? Tumatakbo. Lumalamoy. Di
Pinapalang mo yung isda eh. Tumatakbo, kabayo pala yun. Di ba? Kasi ayaw nilang magpa-huli. Pero sa totoo, pag ang isda, let's say, sa sobrang talino ng isda, pangalan ng isda, Dino. Sobrang talino ng isdang yun. Pag nakita niya may bulati na gumagano-ganon, ay, alam ko ning galawan na yan. Nahuli na yung lolo ko, yung lola ko, yung lolo ng lola ko ng ganyang pamamaraan. Hindi ko kakagatin yan. Matalino to, micro lang. Alam ko yan. Hindi nahuli si Dino. Dumating naman yung time. Nakita ni Dino, merong parang malaking dome. Parang ikis-ikis. Lambat. Sabi ni Dino, alam ko yan, lambat yan. Huwag tayong papasok na. Pag pumasok ka sigurado ulam ka. Hindi rin nahuli si Dino. Nakita ni Dino, merong mga sumasabog. Pang! Sabi ng ibang isda, wow, fireworks! Lapit tayo! Pero si Dino sabi na, dinamita yan. Hindi ako lalapit dyan kasi mahuhuli ako. Lulutang ako pag lumapit ako dyan. Sa madaling salita, si Dino, lumaki siya. Ang laking isda ni Dino. Kasi di siya nahuli. Kasi laki na siya ng whale. Dilis lang siya naging whale. Grabe isda yun. Pero alam niyo si Dino, dahil syempre sa sobrang katandaan, pag matanda ka na, ano mangyari sa'yo? Mamamatay ka na. Mamamatay ka na. Sabi mo kay Dino, mamamatay ka na. Mamamatay ka na, bro. Ang isda, kahit anong galing na, mamamatay din yan eh. Pag namatay si Dino, lulutang din ba? Tama? Pag namatay ba si Dino, mahuhuli din? Yes. Pero pag namatay si Dino, lulutuin pa ba? Pag nakita ba kayo sa laot, lumulutang na isda, patay, uy, pwedeng ulam. Hindi eh, kasi double dead na tawag doon. Hindi na nila kukunin. Ang tanong, yung buhay ni Dino kahit naging mahaba, nagkaroon ba ng liwanag? Nagkaroon ba ng purpose? Wala. Alam mo tayo mga Christian, nakakaramdam tayo ng fulfillment pag nagagawa natin yung purpose. Although sabihin natin, Coach, alam mo naman yung, nasasabi mo lang, Coach, kasi hindi ka isda, hindi mo siya nararamdaman, hindi mo siya naunawaan. Bakit ikaw naunawaan mo siya? Sa tingin ko, hindi man natin sila naunawaan, pero sa tingin ko, alam nila kasi nilikha sila ng Panginoon eh. Na para dun sila. Biruin nyo, si Dino kung lumutang, hindi siya nahuli, namatay lang siya ng pagiging isda, may bibili ba sa kanya? Wala eh. Pero yung dilis sa tinda, sa palengke, nabibili? Nabibili. Magkano kilo? Di natin alam. Okay? Pero maraming luto. Pwede mong prituhin, pwede mong gawing chichirya. Tama? Yung iba ginagawang pampapak yung yung dilis eh. Yung iba ba iniihaw yung dilis? Pero, grabe yun. Boneless dilis. Pero sa tingin ko, kahit dilis, maliit, dahil nahuli, nagkaroon ng purpose. Nagkaroon ng value. Alam mo, I was really blessed nung na-feel ko yun na minsan pag sinasabihan ako ng mga disciple ko na, Coach, astig, kahit minsan masakit ka magsalita, aba, mukhang hindi maganda sabihin ito Kahit minsan daw masakit ako magsalita, pero alam nila tama. Alam nyo, as a leader, nagkakaroon ako ng fulfillment kasi nararamdaman ko, nagagawa ko yung purpose ko. Sabi ng kaibigan ko, nag-aalaga sila ng mga hayop at mga birds. Ang ibon daw, hindi daw pwedeng ikulong sa maliit na kulungan. Di ba ang hilig natin ng mga bata tayo, gusto ko yun, gusto ko bird. Tapos ang kulungan mo, ganito lang kaliit. Pag yung ibon pala, kahit wala silang sakit, kahit wala silang sakit, pinapakain mo sila ng tama, basta hindi sila nakakalipad, namamatay sila. Nagkakaroon sila ng sakit kahit wala. Nagkakaroon sila ng reason to die dahil yung purpose nila hindi nila nagagawa. Ang Christians, ganun din eh. Although yes, mahirap gawin yung purpose to be a light. Siyempre, pag liwanag ka, mas madaling, like for example, sa church ngayon, mas madaling makinig. Mas madaling umupo lang dyan. Kasa mag-preach, tama? Mas madali lang makinig kasa mag-Bible study. Pero sa totoo lang,
mahirap gawin yung mga dapat mong gawin, pero pag ginagawa mo, nagpo-fulfillment ng saya sa'yo. Sabi nga nung isa kong disciple, pag ikaw ba matanda, aalalahanin mo ba lahat ng araw na natulog ka? Ay, grabe, sarap nung pahinga ko. Talagang napahiga ako. Ganito yung higa ako. Nung 25 years old ako, ganda. Astig yung alala ko, napakaganda. O pag ikaw matanda na, maalala mo yung mga ginawa mo. Alam mo, kahit nakakapagod. Bible study kami. Actually, yung bahay, hindi binuksan, pero doon lang kami sa kanto. Bible study kami. Sa Phase 8 pa nga yun. Kahit ang hirap, pero ang ganda. Alam mo ba nung 21 years old ako, napuyat kami, hindi dahil nag-rock kami. Napuyat kami kasi nag-Bible study kami, nag-overnight kami. At apo, alalang-alala ko, ang sarap ng feeling noon. Hindi yung pagtanda mo, apo. Alam mo, sobrang sarap ng tulog ko nung 23 years old ako. Buong araw, tulog ako. Alam mo guys, pag ikaw hindi mo na-fulfill yung purpose mo, it's like, ikaw rin mismo yung nagtatanggal ng ligaya sa sarili mo. Kasi ang purpose mo yung nagbibigay ng value sa'yo. Ang bawat Christian, lahat tayo may kanya-kanya tayong purpose sa Panginoon. And we know, when you go to church, ini-encourage ka ni Lord, Paus, gawin mo yung purpose mo. Huwag magbakasyon. Dalawa lang. Paus, gawin mo yung purpose mo. Ganito, itong pinapagawa ko sa'yo, Paus. Di ba every time na nag-church tayo, nangungusap yung Panginoon sa atin? Na, Mami Ems, ito gawin mo. Anjanette, ito gawin mo. Birthday nyo ba? Para sa red. Ito yung gawin nyo. Pero ito yung question. Yung pinapagawa ba ng Panginoon, lagi bang madali? Sometimes challenging, di ba? Hindi natin sasabing impossible, pero challenging. Sa totoo lang, in those challenges, pag may challenges, may winner lagi. God wants us to win. God wants us to improve, but we need to step forward. We need to fight for our purpose. We need to move with our purpose. Although moving, pagpapawisan ka, moving, mapapagod ka, moving, it takes effort, pero when you move, you draw near to your purpose. Amen po ba? Amen. Palakpakan natin ng Lord. Minsan, naisip ko yung sitwasyon ng Panginoon eh. Nung nagkasala yung tao, ang pwedeng gawin ng Panginoon, patayin na lang yung tao eh. Tama? Gumawa lang siya ng bagong species. Kunyari, ayoko na ng tao, gagawa ako ng mga nemic. Mga taong nemic. Pwede naman sila gumawa ng ibang klase ng tao, di ba? Kasi hindi na pwede yung tao, nagkamali na sila para sabi ng Panginoon, okay, humans, mali sila, hindi sila sumusunod. Gawa ko ng bagong species. Pwedeng gawin ng Panginoon yan, di ba? Mas comfortable. Pero, nung ang tao nagkamali, anong ginawa ng Panginoon? Dinisregard niya ba yung tao? Patayin sila. Nemic naman. Taong lupa, sunod. Hindi, di ba? Nung nagkamali ang tao, anong ginawa ng Panginoon? Bumaba siya dito sa lupa. Para anong gawin? Para tayo i-save. Para gawan tayo ng paraan. Ako natutuwa ako doon. Mas madaling nasa langit na lang ang Panginoon, di ba? Sitting pretty lang siya doon. Sabi sa Bible, libo-libo daw anghel ang naglilingkod sa Panginoon. Pero nung bumaba ang Panginoon dito sa lupa, wala naglingkod sa Kanya. Amen? Nung bumaba siya dito sa lupa, hindi siya naglingkod, hindi siya pinaglingkuran, bago siya yung naglingkod. At nung naglingkod ng Panginoon, dahil doon sa ginawa niya, doon natin siya lalo nakilala eh. Tama? Doon natin siya lalong na-appreciate. Yung tao nung panahon, yung Israel nung panahon, naisip nila na-appreciate nila ang Panginoon, pero dahil hindi nila nakita, hindi nila ganun na-appreciate talaga. Pero nung ang Panginoon bumaba, like sa ating mga tao, minsan tayo naiyak tayo pag pinag-usapan ng Panginoon. Minsan tayo namumove tayo ng emotions natin. Minsan, kahit pagod ka, gagalaw ka kasi ginawa ng Panginoon yun. Bakit? Kasi pinakita sa atin ng Panginoon eh. Mas madaling umupo. Mas madali ang sitwasyon ng Panginoon sa langit eh. Siguro nakaganto lang ang Panginoon sa langit. Dala niyo ako ng ubas. Maliligo ako, pour out the water. Kasi siya yung King of Kings, Lord of Lords. Pero ang ginawa ng Panginoon, kahit King of Kings siya, kahit Lord of Lords siya,
hinayaan niya na bumaba siya. Kasi alam niya may kailangan siyang gawin eh. Alam niya meron siyang purpose. Ang purpose ng Panginoon is to save tayo. At dahil sinave niya tayo, sabi ng Panginoon, nung namatay siya sa cross, inangat ng Panginoon yung sitwasyon ng Panginoon, ng Jesucristo. Sabi ng isang disciple sa Panginoon, Lord, sino ba yung gusto mo maging higit sa langit? Lord, alam mo, pag pumunta tayo na langit, gusto ko umupo sa tabi ng upuan mo. Sabi ng disciple. At sabi ng Panginoon, tumawag siya ng isang bata. Sabi niya doon sa bata, sabi niya sa mga disciple niya, kung sino man ang gusto maging higit sa langit, dapat tumulad sa isang bata. Kung gusto mo maging higit, dapat kang maging lingkod. Alam niyo sa ating mga Christians, yes, mas madaling hindi maglingkod. Mas madaling paglingkuran. Sino ba yung gustong paglingkuran lagi? Siguro lahat, siguro. Wala siguro magsasabi na ayoko paglingkuran. Kung pwedeng birthday mo araw-araw, hindi maganda. Ikaw na, di wow. Birthday mo everyday. Di ba? Pag birthday mo, pinaglilingkuran ka. Kunyari, maliligo si Dandan, birthday na, Dan, ako nang papaligo sa'yo. Di ba pag birthday mo, everything was being take cared for you, di ba? Pero the question is, alam mas maraming araw, yung birthday mo, hindi mo birthday. Hindi mo birthday eh. Kasi pag hindi mo birthday, kailangan may gawin ka. Kailangan mag-serve ka, kailangan magtrabaho ka. For you to improve, you need to work. You need to do an effort. You need to, pag sabi work, nagtatrabaho ka sa iba, kailangan mo mag-serve. Pag nagsaserve ka na nagsaserve, nag-improve ka ba? Yes. Financially, emotionally, mentally, nag-improve ka kasi nagsaserve ka eh. Pero meron ba tayong mga kilalang tao, feeling nila birthday nila everyday? Yung mga taong ayaw mag-serve, gusto lang nasa bahay. Yung mga kilala ba tayong gano'n? Gusto lang nasa kanto. Na parang may ginto doon. Gusto lang mag-rock. Gusto lang, basta alam mo yun, yung parang walang gustong gawin. Parang gusto niya, birthday niya everyday. Nag-improve ba sila? Hindi eh. Nag-grow ba sila? Hindi. Napapagod ba sila? Hindi. Sabi nga nila, mabuti nang walang ginagawa, hindi naman pagod. Pero sa tingin ko, mas mabuti ng pagod, at least may nangyari. Mas mabuti ng pagod, at least may nakikwento ka. Mas mabuti ng pagod, at least natuto ka. Mas mabuti ng pagod, at least merong nangyayari sa'yo, feeling mo yung buhay mo, lumaandar, lumalakad. Amen? Guys, our Christian life is like that. Okay lang na mapagod eh. Okay lang na mag-serve eh. Kasi the more you serve, the more you get closer with the Lord. The more you serve, the more you improve. The more you serve, the more na mas lalo mong nakikilala ang Lord sa buhay mo. Amen po ba? Palakpakan natin sa salita ng Panginoon. Sabi sa James 3, ang pinag-uusapan doon is about the tongue o yung salita. Masabi daw doon, yung dila daw ay napakaliit na parte ng katawan ng tao. Pero, yung dila daw na yon ay minalintulad sa apoy, na kahit sobrang laki ng forest, pag nalagyan ng maliit na apoy, kayang tupukin. Tama? Hinalintulad din siya sa timon. Ang timon, yun nasa ilalim ng barko. Na pag kinanan, gaganon yun, kakanan yung barko. Pag kinaliwa, kakaliwa. Ibig sabihin, kahit maliit siya, nakakapagbigay siya ng direction. Pinapakita dun sa atin ng Panginoon na yung salita natin ay makapangyarihan. Na yung salita natin, when we say something, may nangyayari. Amen po ba? Like for example, lahat na nakikita natin, lahat ng bagay na nakahawakan nyo in our time, sa panahon natin ngayon, ay nilikha ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita. Sabi ng Panginoon, let there be light, and there was light. Sabi ng Panginoon, magkaroon ng mga hayop na maglalakad sa lupa,
Magkaroon ng mga animals na lumalangoy sa tubig, mga punong kahoy. Nagkaroon, di ba? Pero lahat ba ng ginawa ng Panginoon ay sinabi lang niya? Dumating yung time na nang gagawin niya yung tao, ginamitan niya ng kamay. Dumating yung time na nung gagawin na niya yung pinaka-precious, yung tayo na, ginamitan niya ng sarili niyang mga kamay. Pinapakita sa atin ng Panginoon na yung salita pala natin, o yung salita na nanggagaling sa atin, it can create something. Na yung salita na lumalabas sa Panginoon is something that is powerful. Na yung salita na naririnig pala natin every Sunday, yung salita na pinag-uusapan natin every Sunday, every Bible study, it's not just a word. Na yung salitang natatanggap mo, it can create something. Kasi lahat na nakikita mo was created by those words. Kumbaga lahat ng bagay ay wala. Pero nung nagsalita ang Panginoon, nagkaroon. That's why in our lives, kung nakapag-encounter ka sa Panginoon, biruin mo ang encounter, 2 araw lang yun. Whole day. Pero pagkatapos ng encounter, mararamdaman mo sa sarili mo that something has changed with you. Before ako mag-encounter, I'm a chain smoker. Chain smoker ako. Hindi ako makatulog pag hindi ako nakainom ng alak. Ano pa ba? Basta, sobrang dami kong bisyo nung panahon. Na feeling ko, sabi nga nung iba, mahirap daw tanggalin. Amen? Pero alam nyo, when I encountered the Lord, nung dumating yung salita ng Panginoon sa akin, pero nagbago may nangyari. Nung dumating yung salita, nung in-accept ko yung salita ng Panginoon, may evolution na nangyari sa akin. Merong pagbabago na nangyari sa akin. Alam niyo yung theory ni Darwin about evolution? Na unggoy nagsimula, unggoy natapos, na nag-i-evolve daw, dahan-dahan, although hindi na naman tayo naniniwala doon, kahit mukhang totoo sa katabi mo, di ba? Pero hindi tayo naniniwala doon. Naniniwala tayo, naglilikha tayo ng Panginoon. Pero ang ibig sabihin ng evolution is from something that's not important, you are evolving to something that is important. Ito ko nakita, na pag ang salita pala ng Lord ay lumalabas, pag ang salita pala ng Panginoon ay naririnig, pag ang salita ng Panginoon ay natatanggap, kailangan may evolution na nangyayari. Sabi mo sa katabi mo, dapat may evolution na nangyayari sa'yo. Tingnan mo yung itsura niya. Kailan nag-i-evolve? Dati Bulbasaur, ngayon dinosaur. Alam niyo ba, ang pinakapangit na mangyari sa'yo is pag narinig mo yung salita ng Panginoon at wala nag-evolve. Kasi lahat na nakarinig na salita ng Panginoon nag-i-evolve. Pero mo sabi sa Genesis, sa simula, walang kahit ano, it was total darkness. Wala raw form ang lahat. Pero nagsalita ang Panginoon, kahit ang sangkalawakan, kahit yung nakikita natin sa paligid natin, nag-evolve. Nagkaroon ng liwanag, pamira, nagkaroon ng mga puno. Lahat na nakikita natin lumabas, nag-evolve. Amen? Ibig sabihin, pag ang salita pala ng Lord lumalabas, something happens. Yan. Noong time na ang Panginoon ay nandito sa lupa, pag mayroong mga taong may sakit at nakakausap siya, nag-i-evolve ba yung mga taong yon? Lalo ba lumalala? May sakit, nung nakilala ang Panginoon, namatay. Di ba? May sakit, tapos nung nakilala ang Panginoon, nawala ng sakit. Bulag, nung nakilala ang Panginoon, nagkamata. Babaeng may problema sa ugali niya, sa sexual, yung babae na nahuli sa pangangalo niya, ano nangyari pagkatapos nun? Hindi na. Mga tao na walang direksyon, pero na nakilala ang Panginoon, nagkaroon ng direksyon. Mga taong duwag, pero nakilala ang Panginoon, naging matapang. Mga taong normal, mga taong mababa,
ang lipad. Pero pag nakilala nila ang Panginoon, hindi bumababa ang lipad, tumataas. Di ba yung babae na lumapit sa Panginoon na may dalang alabaster na pabango? Yun yung mga babae mababalipad nung panahon eh. Pero nung nakilala ang Panginoon, natapos yung mababang lipad niya, tumaas ang lipad niya. Yung mga tao mangingisda lang, nung nakilala nila ang Panginoon, hindi na, biruin nyo ang laki ng evolution. Sabi ng Panginoon sa kanila, simula sa araw na to, hindi ka na mangingisda ng isda. Ano na yung isdain niya? Tao na, biruin mo galing hayop ang isdain, tao. Sabi mo sa katabi mo, grabing evolution yun. Pag ang Panginoon may ginawa sa'yo, grabe yan, from hayop to tao yan. Ibig sabihin, kung pumasok ka sa church na mukhang hayop, hindi ka lalabas na mukhang hayop. Tama! Hindi ko sinasabi yung mukhang hayop, ibig sabihin ko yung lifestyle, ibig sabihin ko yung nararanasan mo hindi maganda. It's very important na pag tumatama, yung Word of God may change na nangyayari. Tama? Like for example, si Sam. Di ba ngumingiti si Sam ngayon? E paano kung sabihin ko, Sam, may tinga ka? Ngingiti pa ba siya? Hindi na. O kaya, sabihin ko, boy, wala kaya pa. Ano pa cute? Eh, minura ko bigla. Papakit pa ba? Hindi. Parang, bad trip siya. Ibig sabihin, yung salita may effect. Tama? Pag kunyari, sa bus, nakaganon ka. Try mong sabihin doon sa nakaganon din. Bawa ng kilikili mo. Walang effect. Walang effect. Meron, di ba? O kaya exam. Lalakad yung teacher mo. Noong napadaan sa'yo, sabi mo, pakopya naman. May effect? Meron. Nasa labas ka na ng classroom. Kanina nasa loob, ngayon nasa labas ka na. Ano ba? Ito natatawa ako sa amin to eh. Pag may kausap sila mama dati, di ba yung mga batang hilig manghingi ng barya? Mga pahingin barya. May effect ba sa kanila yun? Siyempre, hindi sila makahindi, di ba? Kasi, may kausap eh. Pag hindi naman binigyan mo, damot mo naman. Di ba? Mutak eh. Anong gagawin nila? Bibigyan. Pero pagkatapos, umalis yung bisita, ano effect? Follow effect. Di ba? Naranasan nyo na ba minsan, guys, ito, naglalakad kayo, tapos biglang meron mga ng trip na, baho mo! Mga di ba? Lalo na dito. Yung mga hindi kay RG Ba't pag masama RG agad? Yung kaya di ba may mga dumadaan dito na mga naka-pick up, marami sila. Pangit nyo! Bigla gano'n. Laka na kilikili mo. Ilong mo. Di ba? May mga ganyan, di ba? Mababad trip ka in a way. Parang, ano ba to? Kala mo, sinong malaki ilong? Mas malaki naman yung kanya. Pero pagkatapos nun, mamaya-maya, wala na. Bakit? Di ba makilala yun eh. Wala lang sa'yo yun. Hindi mo accept yun kasi bakit? Wala lang yun eh. Pero pag yung kaibigan mo nagsabi sa'yo, alam mo ikaw, sobrang pangit mo talaga. Pag nakikita kita, nababad trip ako sa'yo. Tapos seryoso. O kaya, pag nakita ka niya, ikaw yabang mo. Kung ibang tao magsasabi sa'yo yabang mo, okay lang. Ganun talaga, marami akong haters. Famous ako eh. Kayabang ko talaga. Pero pag yung mga malalapit sa'yo nagsabi sa'yo, hindi maganda yun eh. Ito sa lalaki. Ang pinaka hindi mo maganda sabihin sa lalaki pag sinabi mo mong bading siya. Ikaw, Benor, bading ka. Kaping ka eh, bading ka. Di ba? Ay, okay lang! Wow! Grabe evolution mo, or! Galing lalaki nga, bading ka na. Okay lang. Sa bagay, may picture si Benor guys sa Facebook, trending, di ba nakagaroon? So, yun eh, di bading yan, di ba, or? Okay. So,
Pag kunyari, biro-biro lang, sinabi mo, wala, may dumaan dyan. Laki mo, bading ka. Sagot ni Beno, ano naman, proud naman. Proud to be. Sige, pwede mo kayong biro kasi, di ba, biro-biro lang naman eh. Pero pag, kunyari, ka-church natin, nabalitaan ni Benor, kunyari, sinabi ko kay, ano pangalan mo ulit? Kay Angela. Alam mo, Angela, si Benor, feeling ko bading. Tinan mo, magdamit pa lang, kita cleavage. Bading. Bading. Alam mo, Dayan, si Benor, pag nagpantalon, bakit ang puwet? Bading. Ang tingin mo, G, parang bading, you know? Oh. Pero parang mas bading ka. Tapos mabalitaan ni Benhor na may nagkakalat na bading siya. Siguro, ano kagad? Sino bading? Gano'n ka. Magagalit agad eh, di ba? Kasi bakit? Kung sino yung mga taong kasama niya sa church, mga kaibigan niya, pinaghihinalaan siyang bading. Alam niyo, nung bata ako, iyakin kasi ko, nung bata, konting ano lang, dinaya lang ako, iyak agad. Kami ni Papa, hindi kami masyadong close nung bata eh. So, pag nakita niya ako umiyak, ikaw talaga, huwag iyak na iyak, parang kang bading. Hindi nga ako bading eh. Ganun-ganun talaga ako, puris-puris pa na nagsipon, yung bading. Pero yung isang araw talaga, kasi umiyak ako madalas dahil dati parang mahilig ako magsinungaling, ganun. Hindi ako sabi ng totoo, tapos pag nahuli ako yung sinisisi, parang ganyan. Merong isang pagkakataon na ako yung inapi. Nasaan sila sa akin, pinagkaisaan nila ako. Tapos, syempre, kanino ka ba tatakbo pag pinagkaisaan ka? Sa magulang mo, di ba? Sumbong ka. Sabi sa akin ng tatay ko, sumbong-sumbong ka, iyakan na naman. Iyak, parang ka talagang bading. Di pa, ano talaga, hindi, bading kaya ata eh. Ano simula sa araw na yon? Basta umiyak lang ako na umiyak. Tapos, pagkatapos ko umiyak, sabi ko sa sarili ko, hindi na ako iyak simula sa araw na to. Kahit ano mangyari, hindi ako iyak. Kasi hindi ako bading. Papakita ko sa tatay ko na hindi ako bading. Naalala ko yun, nung bata ako. Alam mo, simula nung 7 years old ako, ito, 7 years old hanggang 18 years old, di talaga ako halos umiyak. Naranasan kong umiyak pagkatapos na mahabang panahon nung nag-encounter ako. Grabe iyak ko noon. Lunod sila sa akin. Ang dami. Kasi naipon for how many years? Doon ko nakita guys na ang salita, kasi pinag-uusapan natin yung pag yung salita dumating sa'yo, may evolution na nangyayari sa'yo. Tama? Pero hindi pala lahat ng salita nakapag-evolve sa tao. Pag yung salita hindi mo ina-accept, wala lang yun. Like yung sinasabi ko kanina, kunyari may napadaan lang dyan, sinabihan ka ng bading, wala lang yun sa'yo. Tama? Pero pag in-accept mo, yung taong mahalaga sa'yo nagsabi, pero yun ako, sinabi sa akin ng 7 years old pa ako, hanggang naging 18 ako, dala-dala ko, at nabago ugali ko nun. Nung nabago yung ugali ko nun, naging mas matigas ako, ayoko na parang nakikita ako ng kalambutan. Kasi bakit? Simula, tuwing naalala ko yung 7 years old ako, nasasaktan ako, nararamdaman ko. Meron ba mga nangyari sa inyo na pag naalala nyo, kahit tapos na, nararamdaman mo pa rin? Na para pag nababalik yung mga alaala, nafe-feel mo pa rin. For example, nung bata ka, pinagmalupitan ka. Kunyari, ang pinag-aampas sa'yo, hanger. Ubus ang hanger sa bahay nyo. Bandang una, kutsara na lang. Wala nang hanger eh. Putol na lahat eh. Ano mangyayari? Pag nakakita ka ng hanger, bigla ka na umiyak, hanger. Hindi. Di ba may effect? Tama? Ako naman, guys, pag nakakita ko ng karton, natatawa ako. Kasi dati, nung mga bata kami, hindi kami mahilig mag-aral. Ako, si Braille. Sabi nila, Papa, pag kayo may baksak, times 2 yung palo.
Ayan. Kunyari, ang baksak mo, 2. 2 times 2 equals 4. Ibig sabihin, 4 na talagang matindi. Talagang gumaganon-ganon pa si Papa. Yung para nakikita natin sa Passion of the Christ. Tapos kami nakaganon. Pag 2 times 2, 4 ang baksak. Hindi kami mahilig mag-aaral ni Braille. Si Braille, hindi na mahilig mag-aaral, hindi pa mahilig mangopya. So ako, baksak ko, 1 lang, science. Hindi ko talaga kinahin science eh. Science talaga. Si Braille, 4. Times 2, 8. Si Braille, magaling lang yan sa math. Kasi alam niya yung mga ganun, 4 times 2, 8, dami doon. Alala ko, yung karton. Nung papaluin na kami. Ako, confident lang ako kasi sabi ko, Pa, 1 times 1. 1. Hindi 1 lang. Hindi mo pwedeng dalawahin. Bobo ka ba sa math? Di ba? 1 lang. Si Bril, tahimik lang eh. Alam niya, 8 yung kanya eh. Nung pinalo ako ni Papa, pak! Ramdam na ramdam ko yung Gumano, hindi ramdam yung balat. Pak! Sabi ko, yes, tapos na yung kalbaryo ko. Siyempre, pag nasaktan ka na, gusto mo makita iba na sasaktan din, di ba? Si Braille naman niya yun. Pamira, ang gano'n si Braille, oh. Yung taba ni Braille. Pag pinalo si Braille, talaga rinig mo, hanggang babae. Pak! Nagtataka ako nung pinapalo si Braille. Yan si Papa. Pak! Iba yung tunog. Sa akin, pak! Kay Braille, pug! Sabi ko, may muscle. Nag-workout. Sabi ko, pinagandaan. Hindi pa napapansin ni Papa eh. Mainit ulo ni Papa eh. Pinag-aaral ko kayo. Ganun si Papa. Tapos, pak! Pug! Ganun pa rin, pug! Sabi ko, pug. Pagklase sa akin, pak. Sa kanya, pug. Baka nasa yung tunog ah. Mamaya, mga pang-4 na, pag gano'n ni Papa, pag. Napansin na rin. Bakit pag? Pero magubad ka nga. Magubad, may karton doon, oh. Kaya pag nakakita ko ng karton, si Braille naalala ko agad. Sigurado ngayon pag nakita ka ng karton, si Braille na rin maalala niya. Guys, ganun yung nangyayari pag ina-accept nyo yung pangyayari. Like for example, meron mga babae na, ako, takot na akong umibig. Di ba? Ako, galit ako sa mga lalaki. Kasi nasaktan tapos masyado niyang in-accept. Na ako, hindi na ako magmamahal ulit, naloko na ako, ganun. Pag ganun yung babae, ano mangyari? Mag-i-evolve siya eh. Anong evolution niya? Which yung evolution niya? Di ba pag pinag-usapan lalaki, kunyari narinig pa lang niya, asan yung CR ng lalaki? Mga lalaki, manluloko yan! CR lang inaanap, di, manluloko yan! Sinabi niya kami forever. Hindi na ako naniniwala sa forever. Sabi niya, kasal na, tapos wala. Mga ganon, di ba? So, pag ganon, nagkakaroon sila ng evolution. Na nag-evolve sila ng hindi maganda. Amen? Ang salita pala, guys, pag hindi mo in-accept, hindi mag-evolve. Pero pag in-accept mo, mag-evolve. Amen? Ang salita rin pala ng Panginoon, ganun din. Every Sunday you go to church, right? You go to your Bible studies, right? But if you don't accept the word, yung parang just other words lang na narinig mo, kwento-kwento lang, it will not evolve in you. Pero pag yung word of God, in-accept mo, it will really evolve.
Naalala niyo na yung Panginoon, naglalakbay siya, tapos napunta siya sa nagutom siya, tapos may nakita siya na parang puno ng, sycamore ba yun? Fig tree. Basta fig tree. Hindi ko alam kung ano sa Tagalog ang fig tree. So, nakita siya ng fig tree at gusto niyang mamitas. Tama? Kasi kakain siya. Tapos, anong nangyari? Walang bunga. Ano sinabi ng Panginoon? Mula ngayon. Sinabi ba ng Panginoon, ba't wala kang bunga? Sumagit lang puno, hindi pa season. Hindi na tinanong kung ba't walang bunga. Ang sabi ng Panginoon, dahil ikaw wala kang bunga, hindi ka na kailanman mamumunga. Di ba? Umalis sila. Tapos nung time, bumalik ulit sila, di ba? Ano nangyari sa puno? Ha? Natuyo, namatay. Ibig sabihin yung puno, dahil in-accept yung word of God, may effect kagad na nangyari. Ano ba? Si Lazaro, patay na. Sabi ng mga tao, Lord, you are already too late. Lazarus is already dead. Sabi ng Panginoon, I'm never too late. Nasaan si Lazarus? Panginoon, wag mo nang buksan. Kasi mabaho na siya, ilang araw na siyang patay. Sabi ni Lord, buksan nyo. Sabi ng Panginoon, Lazarus! Lumabas ka. Sa tingin nyo, narinig kaya ni Lazarus yun? Dahil nakinig, inaccept, ano nangyari? Nabuhay. Lumabas. Sa Bible, a lot of people, a lot of instances, nangyayari kasi, inaccept. Ito pa. Nung bumabagyo, kasama nila ang Panginoon, natutulog. Tama? Bumabagyo, takot na takot yung mga disciple. Ganun. Ginising nila ang Panginoon, Lord, bagyo na. Parang nakakapagtaka nga ngayon, sabi may bagyo, di ba? Ba't parang wala tayong maramdaman? So yun, bagyo na Lord, bagyong Ruby na. Gising na. Sabi naman ni Lord, ano ba? Sarap matulog, mga bagyo. Gumising ang Panginoon at sabi niya, napakaliit ng inyong pananampalataya. Sabi ng Panginoon, hangin, tumigil kayo. Ano nangyari? Ano sabi ng mga disciple? Sino tong taong to? Pati hangin, nakikinig sa kanya. Dati, hindi ko maintindihan yon. Parang, it's another story. Pero, doon ko nakita, na pag ikaw nakinig sa Panginoon, may evolution na mangyayari. Pero yun nyo, nature, plants, everything that you see. Pag nagsalita ang Panginoon, nakikinig sila eh. Ano nangyari sa kanila? Lumalago sila. Sabi, ang mga ibon daw, nag-iimpok ba ang mga ibon? Pero wala pa kayong nakitang ibon na nabaon sa utang. Nabaon sa 5-6 ang ibon. Wala. Kasi sino nagpapakain sa ibon? Ang Panginoon. Yung mga bulaklak, napakaganda nila pag nakita mo. Wala pang bulaklak na pangit. Amen? Sabi, nagiging maganda sila, parang bago lagi kasi ang Panginoon ang nagdadamit sa kanila. Kasi bakit? Sila nakikinig sa Panginoon eh. Ang nature, nakikinig sa Diyos. Kaya sila nag-i-evolve. Tignan mo ang nature, kahit hindi mo sila pakailaman, namamatay sila pag hindi mo pinakailaman. Like for example, yung rainforest, wag pakailaman ng tao, mamamatay. Ano mangyayari sa rainforest pag hindi pinakailaman? Lalong lumalago. Lalong dumadami halaman, lalong dumadami yung mga hayop, kasi hindi pinapakailaman ng tao. Sino nakikialam doon sa tingin natin? Ang Panginoon. Noong nasa tiyan tayo ng magulang, pinaka-favorite natin, wala tayong ginagawa doon. Walang iba nakikialam sa atin. Nag-evolve ba tayo? Yes. Kasi ang Panginoon ang nakikialam sa atin. Nakikinig tayo sa Panginoon. Kaya tayo ay nag-i-evolve. Pero there is a time in the Bible na meron mga taong hindi nag-evolve. Tanungin mo yung katabi mo, ayaw mo bang mag-evolve? Dapat yung mga kasama nyo, ilang buwan na yan nag-church. Nag-evolve na ba? O nag-dissolve? Sabi sa Deuteronomy 28 verse 2. Ay, ano muna tayo? Matthew 15 verse 57. Sabay-sabay tayo magbasa. Tayo lahat. 1, 2, 3, go!
propeta ay iginagalang kahit saan maliban sa kanyang sariling bayan at sariling sambahayan. Palapakan natin salita ng Lord. Makaupo tayo. There is a time in the Bible na hindi lang basta salita ng Panginoon ang pumunta. Mismong Panginoon yung pumunta. Pero kahit doon sa mismong pinuntahan niya, wala masyadong nakaranas ng healing. Wala masyadong nakaranas ng blessing. Wala masyadong nakaranas ng kapangyarihan. Hindi dahil kapos ang Lord noong time na yon. Hindi dahil mahina ang Lord noong time na yon. Hindi dahil walang budget ang Lord noong time na yon. Hindi sila nakaranas sa Panginoon kasi hindi nila ang Panginoon tanggap. Minsan ba nakapunta kayo sa isang lugar na hindi ka tanggap? O kaya, nasali ka ba sa isang team na hindi ka tanggap? Nasali ka ba sa isang group project tapos hindi ka tanggap? Nasali ka ba sa isang basta group, family, or kahit ano, na parang feeling mo hindi ka tanggap? Ano nararamdaman mo pag hindi ka tanggap? Huwag niyo na sabihin na hindi kayo tanggap, ha? Ano nararamdaman natin? Unang-unang word na lumalabas is, ang hirap gumalaw. Pangalawa, hindi ka makapaglabas ng potential. Kasi feeling mo, pa nagkamali ka, yayariin ka. Hindi ka nagiging masaya. Kasi hindi ka tanggap. Amen? Ano yung Panginoon? In the same way, ang Panginoon sabi na kasi, ang Panginoon gumagalaw sa pananampalataya. Nung pumunta siya sa sarili ng bayan, ang Panginoon hindi tanggap. Sabi niya, sabi ng mga tao, anak lang yan ng karpentero, kasama namin lumaki yan anak lang yan ni ba't tayo makikinig dyan? So ano nangyari? Kahit si God mismo, hindi nag-evolve yung mga tao dun sa lugar niya eh. Kasi bakit? Feeling nila, kilalang kilala na nila ang Panginoon. Kung tatanungin ko kayo, sino yung mga nag-evolve sa Bible? Sila ba yung mga tao na tingin nila mabubuti sila? Hindi. Sila yung mga tao na tingin nila, hindi sila karapat-dapat. Na tinignan nila ang Panginoon na Diyos na kailangan nila. Na tinignan nila ang Panginoon na pag ang Panginoon nakilala ko, sa tingin ko mas magiging mabuting tao ako. Na nung bago nila makilala ang Panginoon, ang nasa isip nila, gusto nilang mag-evolve. As a person, dapat gusto mo mag-evolve. Pag dumating na sa Christianity mo na ayaw mo na magbago, na ayaw mo na mag-level up sa Christian life mo, na gusto mo na magbaba ng level sa Christian life mo, meron kang problema. Pag mahal mo yung isang bagay, gusto mo laging mag-grow. Gusto mo laging mag-evolve. Pero pag gusto mo nang bawasan ng isang bagay, hindi na evolution ang tawag doon. Ang tawag doon, decomposition. Pagbabawas. Alam nyo, yung mga tao na napuntahan ng Panginoon, na feeling nila, kailangan nila ng Lord, nag-evolve sila eh. Pero yung mga Pharisees, yung tingin nila mabubuti sila, yung tingin nila sapat na yung ginagawa nila, sila yung hindi nag-evolve. Nanatili silang ganun at hindi naging mabuti para sa kanila. Sino po ba dito mahilig kumain? Parang ganito yun eh. Lahat siguro tayo mahilig kumain. Ang tanong, bakit merong mga taong tumataba at merong mga taong hindi tumataba? Kami na lang magkapatid. Bakit si Braille macho, ako sakto lang? Ang pagkain po ba ay nilikha para tayo ay magkaroon ng sakit? Nilikha po ba ang pagkain para tayo ay tumaba at hindi maging maganda? O nilikha ang pagkain para lalo tayo mag-grow, para mag-evolve tayo na maging mabuti? Like for example, pag hindi ka kumain, gaganda ba yung tubo ng buhok mo? Hindi. Yung balat mo ba? Gaganda? Hindi. Yung kalagayan mo ba gaganda pag hindi ka makain? Hindi. Ibig sabihin yung food is made for you to evolve to the better you. Pero ba't meron mga tao na parang pag lalo sila kumakain, lalong pumapangit? Kasi pag kumain, hindi, ang tawag dito,
Pag kumain, hindi nagagamit. Alam niyo ba yung taba? Ang taba ay excess food na kinain mo. Excess energy na kinain mo. Pag ikaw nagbubuhat, mahalaga ang fat. Kasi yung fat, nagbibigay ng energy sa tao. Ang fat ay reserved energy. So pag nakita mo yung tao, mataba, huwag mo siya lokohin. Sabihin mo na sa kanya, marami kang reserved energy. Overflowing ka ng energy. Di ba? Kunyari, malungkot ka, nakakita ka na mataba, anong gagawin mo? Kulang ka sa energy. Kayakapin mo siya. Puno na ako ng energy. Guys, yung medyo malulusog, yan yung mga tao na medyo kumakain talaga. Tapos, hindi nila masyadong naigagalaw. Kaya anong nangyari? Nagsastock ng energy. Kasi pag ikaw may pinapasok sa katawan, ang response ng katawan, gusto niyang gamitin. Nakita niyo yung mga nag-workout? Pag kumain sila, tapos magbubuhat sila, ang gaganda ng katawan, di ba? Pag nakita mo, wow, yummy. Macho, ganda ng mga balat, di ba? Ganda ng buhok. Bakit? Kasi yung energy, nagagamit. Alam niyo, ganun din eh. Ang Word of God, pag pinakikinggan mo lang at hindi mo ina-accept at hindi mo ginagamit, minsan hindi nagiging magandang effect. That's why hindi lahat ng Christian mabait. Hindi lahat ng Christian nag-grow. Kasi hindi lahat ng Christian gumagalaw eh. Hindi lahat ng Christian ina-accept. Kasi pag ina-accept mo, magkakaroon ng effect sa'yo. Amen po ba? May napalabas na movie, ang title, Ba't Hindi Ka Crush ng Crush Mo? Minsan ba natanong niyo sa sarili mo, ba't hindi ka crush ng crush mo? Minsan ba natanong mo sa sarili mo, bakit pag ako dumarating, lumalayo sila? Ako dati ramdam ko yan na dahil yung mga kaibigan ko dati, kinikwento ko sa inyo, ang mga anak ng artista, sanay silang nilalapitan. Ako sanay ako nilalayuan eh. So, ang ginawa ko, gumagawa ko ng mga paraan para lapitan ako. Ako yung lumalapit. Ako yung nagkukusa. Pero pag lalo ako nagkukusa, silang lumalayo. Naramdaman nyo na ba yun? Lapit kayo na lapit, layo sila ng layo. Alam nyo, at one point, sabi ko sa sarili ko, tumingin ako sa salamin, sabi ko, ayoko nang lumapit pa. Gusto ko lapitan. Ba't ba ayoko lapitan? Tinignan ko yung sarili ko sa salamin. Yung gupit ko, ganun. Yung balat ko, maraming maraming linya dito. Yung, ganun ako dati. Kumusta ka na? Lagi akong pawis. Di ba pag kunyari, pag gwapo, pag pawis, wow, macho. Pero pag hot, di ba? Pag pangit, pawis, dugyot. Di ba? Pag gwapo, merong parang mga butlig-butlig, kawawa, may allergy. Pag pangit, may butlig-butlig, may tipos agad. may galis. Tama? Pag kunyari, ano ba? Pag yung gwapo, medyo maitim, pambira, gwapo, moreno, ang ganda ng tan. Pero pag pangit, maitim, negro agad. Bakit? Ito pa, pag kunyari, gwapo, may balbas. Wow, foreigner. Parang parang Santa Claus, hindi. Parang unique. Pero pag pangit, may bigote, ermitanyo agad. Ba't ganun? Di ba? Kunyari, mataba. Guwapo. Pag nakita mo, maputi, chinito, mataba. Pag nakita mo, wow, chowking. Hindi, pag nakita mo,
Cute. Yun, that's the word. Cute. Pero pag maitim, pangit, mataba, baboy agad. Diba? Ba't ganun? Kunyari, may salamin, guwapo. Wow, smart. Diba? Pag pangit, may salamin, minion agad. Ay, sorry, Marin, joke lang. Diba? Minion agad. Ba't ganun? Ito pa. Pag lalaki, guwapo, nakita mo, mahawak ng keyboard. Ano agad? Wow, grabe, smart. Pag pangit, RG agad. Ay, okay. Joke lang. Ano ibig ko sabihin? Sabi ko kanina, ang Word of God nag-i-evolve sa tao. Para lalong gumanda. Ibig sabihin, naiintindihan ko, pag pumasok ka sa church na mukha ka manloloko. Pero kung matagal ka na sa church, mukha ka pa rin manloloko, iba yan. Pumasok ka sa church, mukha kang mayabang. Pero lumabas ka sa church, mas mayabang. Kung pumasok ka sa church na mahilig ka manira, naunawaan natin yun eh. Pero kung lumabas ka sa church, hindi lang tao ang sinisira mo na, iba yun. Kasi kailangan nag-i-evolve ka. Sabi mo, mag-evolve ka. I-accept mo yung word ng Panginoon dapat eh. Kasi pag ina-accept mo yung word ng Panginoon, nag-i-evolve ka. Merong magandang nangyayari sa'yo, mas bumubuti ka. Sabi sa Deuteronomy, tinan nito guys, connected to bakit sinabi ko yung gwapo tsaka pangit. Sabi nito, mapapasa iyo ang lahat ng mga pagpapalang ito. Pag sinabing lahat, by the word itself, lahat. Guys, ano yung example ng pagpapala? Bigyan niyo ako ng example ng pagpapala. Money, pagpapala ba yun? Ano ba? Career, pagpapala yun. Magandang asawa, gwapong asawa. Pagpapala ba yun? Yes. Ano pa? Pagkain. Pagpapala ba yun? Yes, ibig sabihin lahat yun involved. Sabi dito, kung ipe-personalize natin, mapapasayo, RG, ang lahat ng pagpapalang ito. Mapapasayo, pam-pam, ang lahat ng pagpapalang ito. Pero may kung. Sabi kung, susundin ninyo ang Diyos ninyong si Yahweh. Merong condition na dapat ina-accept mo at sumusunod ka. In other translation, guys, sabi, hahabulin ka daw ng pagpapala. In other translation, in English, blessings will chase over you. Ano ba yung hinahabol? Pangit o maganda? Yung maganda, wala pang ginagawa, mabait na. Nakita ka ang ganda, ay, mukhang mabait, no? Pero pag pangit pumasok, magnanakaw agad. Bakit ganon? Masama ka agad ugali. Di ba? Masama ka agad tumingin. Pero pag maganda, ay, ang ganda ng eyes niya. Pero pag pangit, ano, magnanakaw ka? Magnanakaw ka? Cellphone ba? Ganun agad eh. Ba't? Doon, sinasabi ko, malaki pinagkaiba ng maganda tsaka pangit. Tignan nyo pag maganda, lalapitan ng mga lalaki. Mayroon nga isa sa 812, sabi, bumaksak daw siya sa OJT. Hindi daw siya tinanggap sa, sa pinag-a-applyan niya. Nag-ano silang pamilya, nag-usap-usap sila. Sabi na, hindi ka siguro nag-aaral. Nag-aaral naman ako, ma. Ginagawa ko yung lahat. Biglang nagsalita yung kapatid niya. Kasi alam mo, sa OJT, hindi lang talino tinitingnan. Minsan pati itsura. So sinasabi niyo, pangit siya. Pangit yung kapatid niyo. Alam niyo, minsan yung itsura talaga tinitignan. Tama? Pag yung maganda kasi wala pang ginagawa, parang mabait na. Tama? Pero pag pangit ka, parang gagawa na masama. Tingnan nyo, lahat ng opportunity lumalapit sa mga taong gwapo o maganda.
Tama. Para ang dali-dali sa kanila ng lahat. Ang daling makisama. Minsan nga, di ba, kahit bobo, basta maganda, gwapo, sila yung bida. Ang ganda, pag ano, ang ganda ng ilong mo, ang ganda ng mata mo, 1 + 1, 3. Pero maganda yung nangyari pag maganda tsaka gwapo, di ba? Sabi doon, pag ikaw daw nasa Panginoon, hahabulin ka daw ng pagpapala. Pag sumusunod ka, ibig sabihin pa nag-i-evolve ka kasama ng Panginoon. Pag ikaw pala spiritually maganda, at spiritually maganda kasi sumusunod ka sa Panginoon, gaganda ka talaga eh. Yung ugali mo gaganda. At pag yung ugali mo maganda, nagre-reflect yan. Gumaganda yan. May effect na nangyari sa buhay mo yan eh. Pag sumusunod ka sa Panginoon, gumaganda ka. Kaya sabi, ang pagpapala daw hahabol sa'yo. Ang pagpapala daw, yung mga gusto mo sa buhay, hindi mo hanapin, sila maghahanap sa'yo. Bakit? Kasi maganda ka eh, nag-evolve ka eh. Amen? Kaya pala sabi ng Panginoon, seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be. Kasi mag-i-evolve ka. Hindi ka man gwapo, hindi ka man maganda. Pero pag napunta ka sa Panginoon, dahan-dahan. May evolution na nangyayari sa'yo. Minsan, ang Lord, lahat ba ng sinasabi niya sa atin, lahat ba ng pinapagawa sa atin ng Panginoon, madali? Hindi. Kaya nga sabi ng Panginoon, my purpose is to prosper you, not to harm you. Bakit? Kasi minsan may mga papagawa siya sa'yo na feeling mo, masakit. Pero sa totoo lang, kailangan mo yung maranasan para mag-evolve ka to a better you. Amen? Kasi gusto ng Panginoon, let's say, nakita ng Panginoon si Simon. Sabi ng Panginoon, tayo daw ay parang isang puno o isang halaman. Tinatalbosan daw tayo ng ating hardinero. Pag nakita ng Panginoon na si Simon, meron pa mga sobra na hindi naman dapat na, anong gagawin ng Panginoon? Kunyari, si Simon masyadong chick boy. Bata pa. Anong gagawin ng Panginoon? Tatalbosan. Simon, ayusin mo yan. Pak. Simon, masyado kang mayabang. Kunyari lang. Hindi ko naman kilala si Simon. Kunyari lang. Simon, bawasan mo yan. Pak. Kaya mararanasan mo minsan, Lord, bakit ganyan ka sa akin? Lahat inaagaw mo sa akin. Hindi inaagaw ng Panginoon yung mga maganda sa'yo. Ang inaagaw ng Panginoon yung mga bagay na pangit sa'yo. Kasi gusto niya lumago kayo, gusto niya mag-grow kayo. Kasi pa nag-grow ka at maganda yung puno, pag nakakita kayo na magandang puno, ano may isip nyo kagad? Ang sarap mag-picnic. Di ba? Pag maganda yung puno, baka may bunga, tara. Pero pag pangit yung puno, huwag kayo dyan, nakakatakot. May nuno dyan. May kapre dyan. Maraming Christians hindi nakikinig sa Panginoon, kaya ganun nangyayari. Yung mga pagpapala, natatakot. Kay Sheena na sana. Palapit na sana kay Sheena yung pagpapala. Nung nakita si Sheena, kakatakot. Kay Benor na sana eh. Kaso nung nakita si Benor, lalaki ba to babae? Pero pag ikaw nag-evolve, sumusunod ka sa Panginoon, at sabi dito, mapapasaiyo lahat, habulin ka eh. Kaya merong biruan nga ang mga pastor daw, magaganda asawa. Yung mga pastor na tama sa harap ng Panginoon. Bakit? Hindi man sila ganun kagwapo, pero dahil sila sumusunod sa Panginoon, na-attract yung pagpapala sa kanila. Alam nyo, ang Panginoon, pag maayos yung kalooban mo, inaayos ng Panginoon, lahat ng nakapaligid sa'yo, ma-attract sa'yo. Tinan nyo yung nature. Nung si Eva at Adan nasa loob ng garden, kailangan ba nila magtanim? Hindi. Kailangan ba nila magtrabaho? Hindi rin. Kasi yung lahat na nakapaligid sa kanila, attracted sa kanila. Binibigyan sila ng pagkain, tinutulungan sila. Bakit? Sumusunod sila sa Panginoon eh. Yung pagkatao ni Adan tsaka ni Eva ay yung pagkatao na perfect sa harap ng Panginoon. Pag yung gusto ng Panginoon nangyayari sa'yo, you will attract things. You will attract people kahit wala ka masyadong gawin. Kasi bakit?
God will make the evolution for you. Amen? Nakukuha niyo ba? Nakakasunod po ba kayo sa akin? Okay, that's good. Kaya sobrang halaga na tayong mga Christian, kumbaga, ina-accept natin yung sinasabi ng Panginoon to evolve. Kasi once we evolve, we attract the things that we like in life. Like for example, si Solomon. Ano tinanong ng Panginoon kay Solomon? Before siya maghari. Tinanong ko ano gusto niya, di ba? Ano sabi ni Solomon? Ang gusto ko, Lord, pamahalaan yung ibinibigay mo sa akin. Inuna ni Solomon yung dapat na para sa Panginoon eh. At sa paningin ng Panginoon, nag-evolve si Solomon. At sabi ngayon sabi ni Lord, dahil sa ginawa mong yan, kahit hindi mo hiningi yung kayamanan, kasikatan, kalakasan, ibibigay ko sa'yo. Alam mo, lahat na nakakita kay Solomon dati, mapababae, mapalalaki, hanga sa kanya. Hindi dahil gwapo siya. Hindi dahil magaling siya. Kundi dahil ang Panginoon, pina-evolve siya at lahat na nakapaligid sa kanya, attracted sa kanya. Amen po ba? Sige, palakpakan natin lang, Lord. Okay, ito yung main verse natin and I want you guys to stand up and let's read this. Let's go to 2 Kings 5 verse 1 hanggang 15. Alternate tayo ng basa. Verse 1, mga boys, come on. 1, 2, 3, go. Wait lang. Start tayo ng 9. Start tayo ng 9. Verse 9. Yan. Okay, 1, 2, 3, go, boys. Sabi ng hari. Verse 10. Mga girls, come on. Yeah. Mga lalaki naman. Sige. Sumagot si Elias, kung ako nga'y lingkod ng Diyos, umulan sana. Parang 2 Kings yan. Hindi yan eh. Tungkol tayo kay Naaman. Dun. Sige, ako lang magbabasa. Sige, lahat tayo makakaupo. Ang kwento nito guys about kay Naaman. Si Naaman ay isang tao na merong tinatawag na leprosy. Sabihin nyo nga leprosy. Ang leprosy in Tagalog is ketong. Ang ketong ay isang sakit na walang gamot. Ano yung ketong na yun, G? Sa pagkakaunawa mo, G? Yung parang hindi mo nararamdaman na Hindi mo nararamdaman, pero kinakain yung katawan mo. At kahit anong gawin mo, kahit pilit mo tanggalin sa sarili mo, hindi mo siya matatanggal. Si Naaman, dahil meron siya sakit na to, feeling niya wala nang solution. So, may nabalitaan siya na merong isang prophet ng Panginoon na pwedeng magpagaling sa kanya. So, napunta siya kay Elijah, kay Eliseo. At ang sinabi sa kanya ni Eliseo, ano dapat niyang gawin? Tulungan niyo ako dito. Ano yung dapat gawin ni Eliseo, ni Naaman? Paano question and answer? Yung answer, nilagay niyo na. So, sabi diyan, dapat siyang pumunta ka sa Ilog Jordan, lumubog ka ng 7 beses at magbalik sa dati ang iyong katawan, gagaling ang iyong ketong. Alam nyo guys, yung Ilog Jordan ay isang ilog na napakadumi. Parang siguro Ilog Pasig. Nakita nyo ba Ilog Pasig? Magdadive ka po ba doon? Come on, bakasyon tayo ngayon. Ilog Pasig. Backstroke. No? Kadiri, di ba? Parang kanal. Okay? So, kung ikaw yung sasabihan na lumubog doon sa ilog na yon, ano magiging reaction mo? Siguro, hindi ka papayag. Sasabihin mo, pambira naman, bakit ako lulubog dyan sa ilog na yan? Tapos,
To make the long story short, ano nangyari sa kanya? Lumubog siya at siya ay gumaling. Okay, meron tayong 3 points na dapat nating makita rito. Sabahan niyo ako. Sa pangalawa, 2 Kings 5, verse 1 to 3. Nakuha niyo na ba? Hindi pa. Yan. Sabi dito, sa Syria ay may isang pinuno ng hukbo na nangangalang Naaman. Mataas ang paningin sa kanya ng hari sapagkat sa pamamagitan niya ay pinagtatagumpay ni Yahweh ang Syria sa mga laban. Si Naaman pala, general. Magaling pala ito makipaglaban. Biruin nyo, may ketong na to, ha? Hindi ko alam lang lagi, pag lumalapit siya, takbuhan lahat kasi nakakahawa yung ketong, eh. Pero, ang galing niya, eh. Pero may ketong siya. Sabi dito, si Naaman ay isang magiting na mandirigma, ngunit siya ay may sakit na ketong. Minsan ba naramdaman niya sa buhay mo? Okay na sana ako na Christian, eh. Kaso, may mga kaso, di ba? Kaso may sabit ako. Tanong mo sa katabi mo, may sabit ka ba? Ano yung sabit? Yung mga okay ka na sana, kaso merong mga natitira sa'yo na hindi mo may suko. Merong mga natitira sa'yo na sinasabi ng Panginoon, alam mo, sinasabi sa'yo ng Panginoon. Marahil ginagamit yung leader mo, nararamdaman mo yan, nakukonsensya ka eh. Pero matigas ulo mo. Parang ketong. Sabi mo sa katabi mo, parang ketong. Gusto mo matanggalin, pero hindi mo matanggal. Andyan eh. Dapat ang uli, yung maling yan, hindi mo na maramdaman, na parang normal na lang sa'yo. Okay? Sinamang ganyan din. Tayong mga Christian, magiting tayo eh. Nilikha tayo ng Panginoon para talagang mag-evolve ng pinakamatindi. Pero si Naaman, ganun din siya. Sobrang lupit niya. Pero, siya ay may sakit na ketong. Ang sakit, guys, ay isang bagay na naghihinder sa evolution ng isang tao. Merong mga may sakit yung mga Mongoloid, diba? Hindi sila kagad nagmamatured. Merong mga babae na may sakit sa hormones na hindi kagad sila din nagmamature yung body structure nila. Merong mga tao na meron ding sakit mentally na matanda na pero isip, bata pa rin. Ang sakit ay magsosupress sa'yo. Pero alam nyo guys, kahit yung mga taong normal physically, pag hindi nagmamatured, may sakit yan. Pag ikaw matagal ka na sa church, tapos hindi ka nagmamatured, yung parang, alam mo yung dapat mong gawin, pero hindi mo ginagawa. Hindi matalino ang tawag doon. Ang tawag dyan, may sakit. Amen? Ang sakit, inaano niyan eh, sinusuppress niyan yung ikaw. Alam nyo ba, sabi ng science, yung utak daw natin 10% lang daw yung nagagamit natin. Sino ka pala na Lucy? Di ba grabe yung Lucy? Parang, napapalipad niya yung mga yung mga kung ano-ano, tapos ang bilis ng reflexes niya, yung mga signal nakikita niya. Tapos, ang pinakamatindi doon, yung parang naging computer siya. Tapos nabalik siya sa past. Alam mo daw, sabi ng mga nakaranas ng near-death experience, yung mga namatay tapos nabuhay ulit, pag nandun ka raw sa heaven, parang lahat ng hindi mo alam, bigla mo na lang nalaman. Like for example, hindi natin ma-imagine kung paano ginawa ng Panginoon yung unang araw, ginawa niya yung ilaw. Diba parang, paano kaya yun? Yung ginawa niya yung Garden of Eden, paano kaya yun? Tama, bigla na lang ba sumabog yun? Hindi natin alam eh. O unti-unting bumuo, nagkahalaman, unti-unti, hindi natin alam. Pero alam mo daw, pag namatay ka, pagpunta mo sa langit, alam mo na lahat. Sabi, ako naniniwala na itong katawan, ito yung pumipigil ng fullest potential ng tao na nasa loob na sa'yo. Kasi itong flesh, lalagyanan lang yan eh. Ang full potential ng tao ay nasa loob, yung spirit. Na yung katawan na yan yung nagsusuppress sa magaling na si Paus. Yan yung nagsusuppress sa matalinong si Ryan. Kaya tingnan nyo, pag nalalapit kayo sa Panginoon, yung mga taong mahina ang utak, pag nalalapit sa Panginoon, tumatalino. Gumagaling. Bakit? Yung mga may sakit, yung mga nagtetestimony dito, malakas ba ako? Mahina yung katawan, di ba? Pero nalalapit sa Panginoon, biglang lumakas.
Tanggal ang sakit eh. Ang sakit natatanggal pag lumakas ang katawan. Bakit natatanggal? Kasi pag nalalapit ka sa Panginoon, yung full potential mo lumalabas. Yung evolution nangyayari. Alam niyo ba si Gia dati, yung salamin niyan, bulletproof? Ang kanta niya, bulletproof. Makapal pa kay Paus, yung salamin ni Gia. Sabi ko, Gia, pag nagkabarilan, tatago ako sa'yo. Inambiro ko sa kanya dati. Pero alam niyo, nung pinag-pray yun, hindi siya nagsasalamin ngayon. Ako ito personally. Sino dito may mga tigyawat? Yung asar-nasar ka sa pimples mo. Parang, boss, itong pimples na to. Kung wala to, pogi sana ako. Alam niyo dati ito, no joke. Sobrang dami kong tigyawat. Tanong niyo kay manager. Walang mapaglagyan. Sobrang dami. Nililaser na nga iba ko tigyawat, tsaka laging, yung tawag doon, linggo-linggo. Linggo-linggo ako diniderma. Alam niyo, isang araw na naging Christian, nakapag-encounter ako, nung nakilala kong Panginoon, nilihans ko yung mukha ko. Sabi ko, spirito ng acne. O kung ano man nandyan na hindi maganda. Lumayas ka, gumaling ka. At alam niyo, dati dami ko sabon. Parang pag naligo ko, 5 sabon ko. May itim, may orange, may puti. Pero ngayon, wala na. Ako naniniwala ako na yung evolution, pag sumusunod ka sa Panginoon, mangyayari yan sa'yo. Pero you need to listen to the Lord. Amen? Sila Aman ganun din eh. Okay sana siya, kaso may ketong siya. Okay ka sana eh. Papalaguin ka ng Panginoon, lumalago ka na, kaso may sakit. Sabi mo sa katabi, may sakit ka ba? Alam mo yung mga Christian na napunta sa church, ang bilis lumago, parang biglang, ang bilis natuto, biglang naging leader agad, tapos biglang, nung nandun na naging leader na, biglang bumagal. Anong tawag dyan? May sakit. Lalo na yung tumigil na talaga. Natuluyan na yun. Okay? Verse 2. Maganda to yung nangyari. Sabi dito, minsan, ang mga taga-Syria ay nakabihag ng isang dalagitang Israelita. Dalaga. Dilagita. Wow. Naging katulong ang dalagitang ito ng asawa ni Naaman. Okay. Parang may lovers to. Okay. Sabi sa verse 3, sinabi nito sa kanyang Panginoon, kung ang asawa ninyo ay lalapit sa propeta na nasa Samaria, tiyak na pagagalingin siya yun. Yun lang ba yun? Teka lang Parang mas okay dito sa English Sabi dito, now Naaman was, ito, sa verse 3. Sabi dito sa English, she said to her mistress, if only my master would see the prophet who is in Samaria, he would cure him of his leprosy. Kung titingnan natin, parang sinabi, alam mo si Sir? Kunyari, di ba, naging katulong nila Alam mo si Sir Day? Alam mo, gwapo sana si Sir Day. Matipuno, malakas. Gwaping si Sir Day. Kaso Day, meron siyang ketong. Okay sana siya, kaso kulang. Nakita nung babae na kulang. At alam niyo nangyari kay Naaman, dahil naisip niyo yun, pumunta siya kay Eliseo. Alam mo, minsan sa buhay mo, dapat maisip mo yun. Yung parang, okay na sana ako, ito lang yung kulang ko Kailangan ko itong pagaling. Minsan kasi sa Christian, pag dumating sa time na naging Christian ka na, kahit alam mo merong problema, ay nahayaan mo na lang. Na parang feeling mo, mag-evolve ka kahit meron yun, hindi ka mag-evolve pag meron ka nun. Kahit anong gawin mo, magbasa ka ng Bible, umating ka lagi, pero kung hindi mo yun maaayos, hindi ka mag-evolve. Alam ni Naaman kahit gumaling siya, kahit lumakas siya maging warrior, pero dahil meron siyang ketong, hindi siya mag-evolve. Sabi niya, sayang si sabi nga nung katulong, sayang sayang yung mister mo, Day. Merong ketong. Alam niyo, maraming Christians na sasayang dahil doon. Tama?
naniniwala ko lahat ng taga-Churches of the Most High God, tayong lahat. Maganda mararating nating lahat eh. Hindi lang ako, lahat tayo. Pero kailangan yung ketong sa buhay, kailangan gumaling. Alam mo kung ano yun eh. Walang iba magpapagaling sa'yo o walang iba magdidesisyon gumaling kundi ikaw. Yung first step, dapat maisip mo sa sarili mo, gusto kong mag-evolve at gusto kong gumaling. Amen po ba? Sabi dito, number 1, yung main desire mo is to be better. Dapat ang desire mo sa personal mo, gusto mong lumago pa lalo. Ito, pangalawa. Isa sa mga paborito ko to. Sa 9 hanggang 11. Ganun pa rin. Meron pa tayo dyan. Yan. Nalaman ito ni Naaman, kaya sumakay siya sa kanyang karwahe. Siyempre, naisip ni Naaman na, o nga, kulang lang sa akin. Pag ito gumaling, malakas na ako, guwapo na ako, okay na ako na lingkod ng Panginoon, tapos mawalan pa ako ng ketong. Pambira, di wow. Ako na. Sabi niyo, nalaman ito ni Naaman, kaya sumakay siya sa kanyang karwahe, nagmadali siya. Sabi niya, at pumunta sa bahay ni Eliseo, kasama ng marami ng kawal at nakasakay sa kabayo ang mga... Epic to Yung kabayo nakasakay sa karwahe. Sige, tuloy natin. Sa 10. Ipinasabi sa kanya ni Eliseo, pumunta ka sa ilog ng Jordan. Lumubog ka ng 7 beses at magbabalik ang dati mong katawan. Gagaling ang iyong ketong. Ito, maganda to, sunod. Nang marinig ito, nagalit si Naaman. Ano ba yan? Parang gano'n. Sinabi niya, akala ko pa na may sasalubungin niya ako at tatayo siya sa harap ko. Tatawagan niya ang Diyos niyang si Yahweh at ikukumpas ang kanyang mga kamay sa tapat ng aking ketong at ako'y papagalingin. Ang Christian kasi minsan gusto nating tumino. Ang akala natin, pag pinag-pray tayo na parang, Jimboy. Okay ka na, Jimboy. Okay ka na. Cross, Jimboy. Sabi ni Jimboy, yes. Naramdaman ko, malakas na ako. O kaya, nag-altar call, lumapit ka dito, Lord, tulungan mo ako. Kumanta ka, I surrender. Iyak ka talaga, oh. Pag uwi mo, okay na ako. Akala ni, Naaman, yun lang. Nagalit siya eh. Minsan kasi gusto natin yung madali. Pero sabi dito, yun nga, kakampay lang daw, gagaling siya. Tapos sabi sa 13, ngunit lumapit sa kanya ang kanyang mga lingkod at sinabi, kasi umalis siya eh, nagalit siya eh. Bad trip naman yun. Halika na, uwi tayo. Sabi niya, ngunit lumapit sa kanya ang kanyang mga lingkod at sinabi, Ginoo, kung mas mahirap pa riyan ang ipapagawa sa iyo ng propeta, di ba't gagawin ninyo? Gaano pa yung pinaghuhugas lang kayo para luminis? Tuloy. Kaya pumunta rin si Naaman sa ilog ng Jordan. Para sabi sa kanya, paano kung gagaling ka nga pag ginawa mo yan? Di ba gagawin mo? Paano kung yung ketong mo, pag yan tinanggal mo, lahat ng gusto mo mangyari na? Kasi sabi, pag ikaw nag-evolve, lalapit daw yung pagpapala sa'yo. Paano kung yung mga desire mo mangyari na? Di mo ba gagawin? Yun yung sinabi kay Naaman, paano kung gawin mo yan? Naaman, paano kung lumubog ka nga? Paano kung gawin mo yung ayaw mo? Paano kung isuko mo yan? Paano kung sabihin mo ayaw mo na? Paano kung inayos mo yung problema mo na yan? Kung magiging okay si Louie. Gagawin mo ba, Louie? Yes. Lahat ng Christian yan ang tanong ng Panginoon. Gagawin ba ni Sheena? Gagawin ba ni manager? Gagawin ba ni Dayan? Dayan, ito ayusin mo lang to, Dayan eh. Lagi ko sinasabi sa ito, Dayan, pag nagdi-devotion ka, everyday, Dayan, ayusin mo lang to. Pagkatapos yan, Dayan, gagaling ka, alam mo mangyayari sa'yo. Hindi mo gagawin ni Dayan, sa tingin ko gagawin pa rin eh. Ang akala kasi natin minsan, para maayos yung dapat maayos sa atin, parang magic-magic lang. Pray-pray lang, ganun. Although yung prayer powerful, pero kailangan meron kang gawin eh. Sabi dito,
Sabi ko rito, you cannot evolve when you're not involved. Ang gusto kasi ni Naaman, gumaling siya ng parang wala siyang ginagawa. Pero hindi ka pala gagaling kung hindi ka involved. Pag hindi ka kasali, pag wala kang ginagawa, like for example, ano ba pinapagawa sa kanya? Lumubog, di ba? Minsan meron tayong kasabihan na, maglilingkod ako sa Panginoon, magbubukas ako ng Bible study, basta tutulong ako sa church, pero ayusin ko muna yung sarili ko. Sa totoo lang, hindi yun mangyayari. Kung gusto mo maayos ang sarili mo, maging involved ka. Subukan mong mag-open ng Bible study, sigurado dahan-dahan, parang lumulubog ka nun. Kakakausap mo ng mga tao, kaka-involve mo, kaka-disciple mo. Wala akong sinasabi na masama mag-forward. Okay mag-forward. Pero hindi yung pag-forward, yung magbabago sa'yo. Pag ikaw involved, you will evolve. Pag nandoon, nakikipag-usap ka na, ako personally, marami ako mga bagay na hindi ko trip tungkol sa sarili ko nung nagsimula ako sa Panginoon. At lagi ko sinasabi sa sarili ko, Lord, parang hindi ako karapat-dapat. Pero alam nyo, nung nag-serve na ako sa Panginoon, nag-involve ako, sinumulan ko mag-disciple kahit di ako perfect, kasi wala naman talagang perfect. Dahan-dahan habang naglilingkod ako sa Panginoon, nag-i-evolve ako dahan-dahan. Habang lumulubog ako dahan-dahan, kasi 7 beses siya pinalubog eh. Habang lumulubog siya ng lumulubog, lalong bumubuti na bumubuti yung kalagayan niya. Pero yung mga Christian na lagi lang naghihintay, nakaupo lang dyan, minsan na mga nagsasabi na, gusto kong maging magaling na Word of God, pero mag-evolve sa Panginoon. Pero hindi mo sinusubukan mag-Bible study, hindi mo sinusubukan humakbang, wala mangyayari sa'yo. Merong mga matatagal na sa church, yes, nakikinig sila every Sunday. Umatin sila dito. Yung iba, kilala nyo na sila. Pero ba't hindi nag-i-evolve? Kasi never silang naging involved. Pero yung mga taong bago lang, tapos naging involved, nag-open ng Bible study, tingnan nyo, nag-evolve. Kasi ang evolution, mangyayari sa mga taong involved. Ang gusto ni Satan, umupo ka lang dyan. Huwag ka mag-Bible study, makinig ka lang, yun lang. Kasi hindi ka mag-i-evolve eh. Pero pag sinubukan mo, na humakbang, yun yung lagi. Ang gagawin ni Satan, tatamarin ka. Papahiyain ka niya. Gagawin niya na lahat ng paraan para hindi ka ma-involve. Kasi alam niya, pag na-involve ka, mag-i-evolve ka. Si Naaman, sabi dito, nung lumulubog siya, at nung pagpitong lubog niya, nung pag-ahon niya, yung balat niya, parang bago, parang katulad ng isang bata. Ano lesson? Kung hindi ba lumubog, na bago? Kung hindi ba lumubog, gumaling? Hindi. It's very important na sa Christianity natin, yes, oo, masarap makinig sa Panginoon, masarap makinig sa preaching, masarap makinig sa leader mo. Pero nakikinig ka sa leader mo para isang araw, ikaw naman ang gamitin para makinig ang ibang tao. Kung lagi ka lang nakikinig, hindi ka mag-i-evolve. Kailangan mong humakbang, kailangan mong may gawin, maging involved para ikaw ay mag-evolve. Nakukuha niyo po ba ako? Si number 3, ito yung result. Kay Naaman kasi naging involved siya. Sa 13. Yan. Sige, 14 na tayo. Kaya pumunta rin si Naaman sa ilog ng Jordan at naglublob ng 7 beses, gaya ng ipinagbili ng propetang si Eliseo. Nagbalik nga sa dati ang kanyang laman at kuminis ang kanyang balat, tulad ng kutis ng isang bata. Tuloy. 15, wala na. Sabi dito sa 15, Then Naaman and all his attendants went back to the man of God. He stood before him and said, Now I know that there is no God in all world except in Israel. Please accept a gift from your servant.
May experience sa kayong bagay na yon kung hindi siya lumubog. Na masabi niya sa sarili niya, ngayon, naniniwala na ako na isa lang talaga ang Diyos. Na itong Diyos na pinaglilingkuran mo ay ang totoong Diyos. Nakilala niya kung sino ang Panginoon, na-experience niya sa sarili niya, nag-evolve siya, at naniniwala ako na pagbalik niya, hero na siya, warrior na siya, at ngayon, wala na siyang ketong. Sa tingin niyo ba, hindi malalapit yung pagpapala sa kanya? Naniniwala ko, lapit ng lapit sa kanya yung pagpapala na dapat na para sa kanya. Anong tinanggal? Yung ketong. Pero para matanggal yung ketong, you need to be involved. Kailangan mong may gawin. Amen po ba? Sitting down or listening is one of the first steps to evolve. Pero it's not the whole thing. You need to move. You need to be involved to evolve. Kung nasasabi mo sa sarili mo, Lord, gusto ko mabago, gusto ko maging maayos, gusto ko maging maabot yun talagang gusto mong mangyari sa akin. You need to be involved. Kailangan may gawin ka na. Kailangan tumayo ka na. Kasi sa dami I've been serving the Lord for sa tingin ko, 9 years na ako naglilingkod sa Panginoon. At marami ako nakasabay. Yung iba mas magaling sa akin sa Bible. Yung iba, sa tingin ko, mas matalino sa akin pagdating sa Revelation. Mas magaling sila dumiskarte sa akin. Pero sila, puro advice lang. Puro salita. Hindi lang ginagawa. Ako naman, hindi ako masyadong magaling. Pero pag naisip ko, ginagawa ko. Hindi ko naman masasabi na gumaling na ako lalo ngayon. Hindi. Ang masasabi ko na nag-evolve ako. Kasi habang sumusunod ako sa Panginoon, lalo nag-evolve yung pagkatao ko. Lalo ka nagiging mabuti. At pag ikaw ay naging mabuti, ma-attract yung blessings sa'yo. At by those blessings, lalo ka mag-evolve at titindi. Pero kailangan mo lumublob. Kailangan mo may gawin. Kailangan mo maging involved. Huwag mo hintayin yung evolution. Lapitan mo yung evolution. Huwag kang maghintay. Kung ano yung sinasabi ng Panginoon sa'yo na gawin mo, gawin mo. Kung ano yung sinasabi ng Panginoon sa'yo na kausapin mo yun. Kasi by that experience, you will evolve. Like what happened to the Lord. Kung nanatili lang siya sa langit, di natin siya nakilala. Pero bumaba siya. Naging involved siya. Amen? Naging nagkatawang tao siya para ma-involve sa atin. Minsan nga tanong ko, Lord, hindi ba pwede nang bumaba ka dito, 30 years old ka na? Pwede ba niya gawin yun? Pagbaba niya dito, bigla na siya sumulpot, Jesus, 30 years old na. Hindi eh. Bumaba siya dito, naging bata siya. Inutusan siya, naranasan niya yung pagiging tao. Anong ginawa niya? Naging involved siya. Nung naging involved siya, nag-grow siya, at nag-grow siya kasama yung mga tao. At tingnan niyo tayo ngayon, sumusunod tayo sa Kanya, napaibig tayo sa Kanya. Anong ginagawa ng Panginoon ng Old Testament? Nagsasalita lang. Sabi niya, sundin niyo ako, Israel. Hatiin niyo yung dagat. Puro ganun lang, di ba? Yung Israel ba talaga nagbago? Hindi. Kahit pinatay na ng Panginoon, gumawa na ng marami. Kasi puro salita lang, wala nagbago. Pero nang ang Panginoon tumigil magsalita at siya ay naging involved, doon nagbago yung mga tao. Gusto mo magbago? Huwag mo sabihin, you need to do it. Mag-start ka na ng Bible study mo. Tumayo ka na. Huwag mo hintayin na magbago ka muna bago mo gawin yun. Hindi mangyayari yun. Pag tumayo ka, kasi mangyayari yun. Pag nag-evolve ka, dun ka magugulat. Lahat ng hinahanap mo sa buhay, lalapit sa'yo mag-isa. Bakit? Gumanda ka sa harap ng Panginoon eh. Yung pagpapala, hahabulin ka. I encourage everyone to stand up right now. If this preaching has pierced your heart, na, God, I want to evolve. Lord, gusto kong mag-evolve din sa gusto mo sa akin.
na naunawaan mo ngayon na yung pagpo-forward, hindi ito yung magbabago sa'yo. But the steps that you're going to do afterwards is the one that's going to change you. If you feel in your heart right now that sabi mo sa sarili mo, it's my time. This is my time. I want to evolve. I don't want to be someone na nandito sa church na matagal na panahon and nothing happened with me. I want to be someone in this church na naupo ako dito, pero I've evolved. I've evolved to be a better person. I've evolved to be a blessing to others. Like Christmas lights. Although I'm small, pero my light is strong. And a lot of people are being put to the right path because of me. Guys, there's no better life than to live a life that's evolution with the Lord. But you need to trust the Lord. You need to say to yourself, na Lord, like Naaman, nung gusto niyang gumaling, sa propeta siya lumapit, nakinig siya, at lumubog siya. Marahil ikaw nakikinig ka na, pero hindi ka pa lumulubog. This is your moment. It's about time na lumubog ka na. Ang tagal nang hinihintay ng Panginoon yung matinding ikaw. Pero kailangan mong lumubog. Kailangan mong maging involved. Kung dito sa church, wala ka pang ginagawa, sa Bible study nyo, umaattend ka lang, it's about time na maging involved ka na. It's about time that you stand to yourself and sabihin mo sa sarili mo, I want to experience what my leader is experiencing. Gusto ko maranasan ko na yung experience sa leader ko. Hindi na ako magdadahilan. Kung lumulubog yung leader ko, 7 beses, lulubog din ako. Kung ano yung nangyayari sa church, gusto ko maging involved. Hindi ko hihintay na maging mabuti ako, lulubog ako para maging mabuti ako. If you feel that right now, you can come forward. And this time, when you come forward, alam lang kakata, when we come forward, kasi I can feel really the presence of the Lord na merong, di ba nung umalis si Naaman sa tubig, yung balat niya naging parang bata. Yung parang ang tawag doon sa biblical, sabi ng mga Bible scholars, parang pinapakita doon yung glorified body. Pag sinabing glorified body, yun yung max potential mo. Yung pinakamagaling na ikaw. Pero kailangan maging involved ka. Ako naniniwala ko na this moment, this is your moment. If you feel in your heart na kailangan mo lumubog, I encourage you na lumubog ka talaga. After this prayer, sa mga darating na mga araw, don't do this for your leader. Do this for yourself. Kasi pag ikaw yung nag-evolve, ikaw yung makakaranas. This is not just an ordinary prayer. I can feel the presence of the Lord. If you really feel that right now, be sincere to accept that. Sige, as you come forward, yung pinakamalapit na kaya mo, para yung iba maka-forward din. Tapos, basta pikit ka lang sa Panginoon. Let's sing yung I Surrender All to You. And not just the disciples, but to everyone that is here. Lalo na yung mga leaders. Kung meron pang umusap yung Panginoon sa inyo, huwag tayong maging parang sinaaman na hindi tayo nakakaramdam. Makinig tayo sa Panginoon, lahat tayo. Because greater things are meant to happen. Father God, I pray, Lord, open the heavens right now for us. Panginoon, right now, Panginoon, you see the situations of your people. Katulad na sabi mo sa Bible, Panginoon, Lord, nakita mo yung Israel. At nung nakita mo yung Israel, Panginoon, na alipin ng mga Egyptians, Lord, pinadala mo si Moses. Because you know, Panginoon, na hindi sila para doon, hindi sila para alipinin, hindi sila para saktan, hindi sila para maging mababa. Lord, nilikha mo yung Israel o yung mga anak mo, Lord, to evolve,
to be the better person, Lord. Yung hinahabol ng pagpapala, yung hinahabol ng blessing, yung mga nagdadala, Panginoon, ng liwanag sa mga tao, Panginoon. Right now, Panginoon, I raise my hand to you. At this moment, God, those evolution that need to be evolved in me, Lord, yung naaman, Lord, yung ketong na meron ako, Panginoon, yung hirap na hirap ako tanggalin sa akin. Panginoon, right now, Lord, I will involve myself. And I will work that out, Panginoon. Na dahan-dahan habang nalalapit ako sa iyo, Lord, lalo ako nababago, lalo ako nag-i-evolve. Lord, hindi man kasing bilis nung iba. Pero Lord, dahan-dahan mag-i-evolve ako, Panginoon, because that is my heart's desire. Lord, thank you, Panginoon, for giving me this kind of heart, Panginoon, right now, of surrender. And I expect, Lord, na ako, Lord, lulubog ako, Panginoon. Kung how many times yung gusto mo, lumubog ako, Panginoon, magpapasakop ako sa presensya mo. And after that, Lord, I will see myself as a new glorified person. Ready to be blessed. Ready, Panginoon, na talagang i-pour out yung pagpapala mo sa akin, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, sa hapon na ito, Lord, na binigay na sa amin. In Jesus' name we pray. Oh, may say, Amen and Amen.